Sa video na to, Sobrang lapot ito pare. Pwede mo itong pandikit ng nasirang relasyon. kakain tayo ng top 5 street food dito sa Batangas. Ito rin ba ay pinipilahan? Mula sa perfect tandem na Yempo Barbecue at Gotong Batangas, Kung nagda-diet ka, wag na. Wag na. kakaibang pansit tostado, Yung tosta niya, alam mo yung kasi yung kawali, di ba? Hindi hinugasan eh. hanggang sa overloaded Batangas Lomi. Isa sa pinakamalapot talaga na Nice. Ready ka na ba? To rock! Batangas is blessed with diverse natural landscapes, including beautiful beaches, lush mountains, and picturesque countryside, and is also known for the very beautiful and famous Taal volcano. But on the other hand, Batangas has a rich culinary heritage, offering a variety of delicious dishes that reflects the region's unique flavors and ingredients. On my Chewy Show journey, I've done a lot of food videos here since 2020, pero ngayong araw, I'm on a mission to eat some more freaking delicious Batangas street food. Jaysar! Paps! Kumusta? Welcome back to Lipa City. After Welcome 8 back months. to Batangas. Oo nga, no? Unang stop natin, nandito tayo sa... Babes, Goto, and Yempo. And it all starts in the city of Lipa sa isang alamat na gotohan dito. First stop is the classic and crowd favorite Gotong Batangas, and it is said to have originated in the city of Lipa. It is a soup dish composed of beef and cow innards, and unlike the normal goto, it has no rice pero pinapartner to with kanin. At ang Babes Gotohan ang isa sa mga hidden gem pagdating sa Batangas soup na ito. Make sure na dito sa Babes dapat mong agahan dahil halos alas 8 pala ng umaga pero paubos na ang kanilang goto. Compared sa ibang Gotong Batangas, ang version daw nila ay medyo masibuyas at perfect partner with their savory inihaw na yempo. Tara, kumain na tayo. Yan, sir. Yan, tama na yan. Ang pinagkaiba niya, yung ano niya, yung pinakasabaw niya, mas masibuyas. Okay, uy. Oo, kitang-kita mo habang niluluto habang pinapainit yung sabaw, kitang-kita mo talaga yung sibuyas niya. Nakikita mo visually. Kita mo Nangingibabaw sibuyas, nga ano? talaga, oo, umaapaw yung sibuyas. Sige, kuha ko ng konti sibuyas sa sabaw. Okay, nice. Alam mo, may additional sweetness guys Tama, sa tama. sibuyas. Yun din yung sasabihin ko no? Kakaiba. Oo. Saka kahit pa paano na-counter niya yung konting anggo ng lamang loob. At hatang ilang oras pinakuluan eh. Tama, tama. Purong-puro, tas may konting daso na rin ng taba na natunaw. Tama. Sige. Yung kagandahan ng goto sa Batangas, Okay. parang every gotohan is different. Okay, so gawin natin. Paano ba ulit? Nakalimutan mo yung tinuro ko sa Ay, oo nga pala. Sausawan muna. Alam ko na yan. Oo. So, Sausawan muna. So, maanghang na, patis mansiyan. So, na-try mo na yung lasa ng goto Oo. niya. Nasa sa'yo na kung gaano karaming patis. Sa akin, konti lang. makikita mo yung laman loob dito. Halo-halo na yung puso. May karne tayo. May Meron tayo tuwalya. ditong tuwalya. Parang isaw, meron din. Sige, bahala na ako na makuha ko. Lagay ako sa kanin natin. Lagay tayo ng konting sabaw. Lagay tayo ng sibuyas, patis. Then kanin. Okay, cheers! Cheers! Kung nagda-diet ka, wag na. Wag na. Bakit pa? Bakit pa? Pwede ka lang Sasaya kumain. doon. Oo. Ang sarap. Yung satisfaction at saya na nararamdaman mo ngayon, hindi mo mararamdaman yun pag nag-diet ka. Alam mo, ibang klase yung atake niya, no? Oo. Saka ang lambot, di ba? Para tong ano eh, double virginize ka ng sibuyas. Oo nga, no? May sibuyas na yung pinakagoto mo, may sibuyas pa yung, di ba, yung Oo. parang sauce natin. Yung sausawan natin. Nice. Alam mo, maganda rin, ang lambot ng karne. Lahat ng laman loob, parang wala kang chewiness texture eh. Oo. Ang sarap. Ay, isa pang special dito sa Babes, yung combo niya, Uy, yung liempo. sa kuha tayo isa, actually dalawa na kukunin ko. Model. Ay. Just well charged. Ang tamis, smoky. Ang taba, ang lambot. Parang ano yung feeling pare? Ano yung kakaahon mo lang sa swimming pool sa Oo. resort sa Laguna sa Pansol. Oo, tama. Yung pinaaho ka ng parents mo, ano? Tama na yan, kakain na! Tapos yung tito mo nag-iihaw na naka-topless pa. Nagiinom no? O nung umiinom na Red Horse, ito yung linuluto niya. Pag-combine natin. So, Yun. tignan lang natin yung dynamics niya. So, kuha ko dito konti. Kasi yung timpla ng liempo, bagay na bagay sa ano. Oo. Kakaiba to.
Yempo, tas gotong Batangas. Yun na yun. Ang dami naman akong dinala na kainan dito sa Batangas, pero it's like a hidden gem, pare. Ang Hidden sarap. gem. Ayan, so makikita mo, ito yung pork sisig natin. Yan. Medyo nanuyo lang kasi Hindi natin ang daldal namin eh. Pero kita mo, Uy, crispy, tostano. Tostano. Oo, yun, mas masarap eh. Oo. Kumakapit yung ano. Gusto mo ba may egg o wala? Ayaw, kasi kahit ano ko. Ano mo feel ko may ano yun? Yung Or- seasoning. Parang more seasoning. Siguro may konting oyster sauce din. Oo. Parang doon nanggagaling yung tamis. And then salty from the seasoning. Pero pinaka gusto ko doon, alam mo yung tosta texture niya. Oo, di ba? Oo. Kumapit-kapit na doon sa pinaka-seasoning plate. Oo. No? Sarap. Kumbaga, Anyway, unang food spot pa lang to. Meron pa tayong 4 na pupunta dito sa Batangas. Next, nandito tayo sa Benox Lomi House, a home-style eatery na paniguradong sasagot sa mga Batangas noodle cravings mo. Pero pumunta kami dito ni Jaysar para sa kanilang tinatawag na pansit chami. Chami is a classic Quezon Province noodle dish na nagmula sa bayan ng Lucena. It has a fat local egg noodles that are tossed with chicken and pork stock and mixed with other spices. Kahit sa Lucena daw nagmula ang chami, dito daw sa Batangas meron silang sariling version nito. Pwede ka mamili rin ng toppings mo like lechon kawale or fried chicken. At pwede ka rin mamili if classic chami ang gusto mo or yung crowd favorite na tamis anghang. Okay, next stop natin, Jaysar, nandito tayo sa Benox Lomi House, sa main branch nila dito sa B. Morada, sa Lipa City. Pops. Lomi House to, pero hindi Lomi titikman natin dahil iba yun mamaya. Ito tinatawag na chami. Chami, oo. Okay, nakakain na ako dito sa Quezon Province. Usong-uso doon, like kaliwat kanan meron. Pero anong pagkakaiba ng Batangas chami? Masarap din yung Lomi dito sa Benox, pero ito talaga yung nahanap ko na pinakamasarap na chami para sa akin dito sa Lomi. Ano naman yan, parang it starts the same, na magigisa ng konti, tapos may kaldo. Tapos ito naman, ang Lomi kasi may sabaw syempre. Tapos may pampalapot din. Ito, iigahin yung kaldo. Pero kahit igahin yung kaldo niyan, ay kita mo medyo ano pa rin, medyo wet pa rin yung pansit. Saka mas malasa to, merong itlog, saka merong gulay. Doon papasok yung kaldo. Yan, lagi silang nagsiserve Kaldo ba to o gravy? Kaldo. Parang gravy eh. Parang no? gravy. Sige pare, Oo. tikman muna natin tong walang tamis ang hang. Oo. Ito, punan tayo, kuha ng konting itlog. Ito yung plain, no? Ito yung plain, no? Kita mo naman, mamimili ka ng toppings. Ito pwedeng atay, baboy. Ito, meron tayo ditong fried chicken. Basically, parang dry lomi nga lang. Parang talaga siya. ganun eh, oo. Oh, I mean, you have the soft, chewy egg noodles. Yung fried chicken nagpapatulong. Oo. Yung fried chicken nito kalasan nung sa ano eh. Alam mo? Alam mo na. Yung masang may bibenta sila ng siomai. Yung konting creaminess galing sa itlog and then yung kaldo. Parang yun yung pinaka-basic lang eh, simple lang eh. Actually, kaya lang may ganyan. Usually, hindi na naman ginagamitan ng sausawan. Pero iba, lalagyan ng konting kalamansi, ng sibuyas. Dito, maski sobrang banas, naglo-lomi pa rin yung mga tao. Pero pag talagang hindi na kaya yung banas, chami na yung tinitiyan Banas namin. means mainit. Mainit, oo. So meron ako dito, lagyan ko ng konti. Yan. Ako nga. Ito with kaldo. Kaldo. Okay. Mas prefer ko yung may kaldo. May kaldo, no? Mas lumalabas yung lasa niya. Okay, so dito ako na-intriga. Ito yung the best talaga. Sa Quezon, meron din silang tamis ang Meron din, meron din. So ito, meron din pala dito. Oh, kita mo naman sa kulay, medyo iba yan. So, try mo rin yan. Tapos Sige. ito yung para sa akin na best topping ng ano. Okay, sige, kuha rin ako, tikman ko. Ayan, kuha ko dito. Tamis anghang. Ayan, kuha ako. Panalo. Panalo, di ba? Una mo malalasahan yung tamis eh, no? Oo. Yung anghang medyo Gradually lang eh, gradual. no? Panalo yung makapal na lechon kawali doon. Dahil tinaas niya yung level no, yung pansit chami natin. Oh, nice Diba? Tapos dahil sa sarap ng lechong kawali na yan, dyan na uso yung carbs on carbs. Ano Kaya yun? yan, Okay. Oo, Kaya yan. pala kanina, kailangan kapapansin mo ko, talagang
try yan with the special fried rice. Jay, sir, ba't ka umorder ng kanin? Carbs na yung kakainin natin. Yung pala. naman talaga yan. Yung lasa ng pansit niyan, tapos yung crunchy na lechong kawali, perfect yan. Di kanin. Kanin. Lalagyan mo ng konting chami tamisanghang, konting sibuyas, tapos yung lechong kawali, saka lechong kawali. Ang sarap din ng fried rice. Di ba? Atong Benox, ano to, kumbaga kung sa Manila may amber, pag mga Christmas, may mga party sa office, eto, Talipa may Benox. Ang ganun ba? Hindi naman komplikado yung dish na to eh. No, simple-simple. Simple lang eh. Hindi naman siya yung parang, uy, wow, grabe talaga. Pero ito yung hinahanap mo every week. Consistent. Sa, kung ano yung kinalakihan mo na sarap, pag binalikan mo, alam mo na ganun yung i-expect mo na sarap. Comfort food talaga eh. Parang estudyante food eh. Bawat probinsya sa Pilipinas, panigurado ay merong kanya-kanyang version ng bibingka or rice cake. At dito sa Lipa, pag-usapang bibingka, ang D-Lovers line agad ang top of mind. A 100-year-old recipe na tuluyan rin bumubusog ng bibingka craving sa mga Batanggenyo. Old school way of cooking pa rin, using firewoods and pots na may ingredients sa kakaning bigas, salted egg, cheese, and sugar. Masusunod. Ilang oras ka nagluluto niya? Huwag ba yung ipapitan mo? Hinula na pala. Naalay ko sarili ko. Okay, merienda time, JSR. Nandito tayo sa D-Lovers line bibingka. Para merienda natin, dessert na rin natin to. Paps, sobrang daming klaseng bibingka sa buong Pilipinas. Anong pagkakaiba nito para sa'yo? Anong meron dito? Ang sa akin, bukod sa nostalgia factor kasi syempre pag taga-Lipa ka, taga-Batangas ka, ito talaga yung hinahanap ng bibingka. Tapos yung recipe ginagamit nila, more than 100 years old na. Tapos yung way of cooking nila, yung talaga sinauna pa na talagang yung sinaunang oven talaga. Yung parang paso. So masasabi mo pala na itong pagkain na to o itong bibingkang na to, yung recipe na to, isang legendary. Legendary na yan. Talagang may karapatan niyang matawag na legendary talaga. Ito rin ba ay pinipilahan? Pinipilahan niya. Ito, pinipilahan ng mga sasakyan. Ito rin ba ay dinarayo? Dinarayo. Kasi tiga-Paranaque ako. Dinayo mo, di ba? Yung topper layer niya, halatang malutong eh. Oo, yung nag-caramelize. Sige, parang gusto ko yun. Tingnan natin. Tama-tama lang yung sweetness, no? Parang kumakain ng pancake eh. Oo, pancake, tama. Sobrang lambot niya na sobrang moist. And then yung cheese nandun, yung salted egg nandun. Pero yung pinaka nagpapa-flavor is parang naging na-candy na yung sugar niya. Nag-caramelize na. Parang that creamy and cheese texture, tapos yung smokiness niya. Ang sarap. May na talaga dito pag isa lang eh. Talagang minimum 2. Tapos marami na kami dito, yung pagluluwas kami naman ito, yung pinapabili nila sa amin. Yung pinapasalubong. Iba pa rin yung nagagawa ng klasikong way ng pagluto. Kasi dahil sa modernization na ngayon, like ang dami ng machines, pero sabi nila, iba pa rin daw kapag yung puso yung gumagawa. Alam mo yun, tao yung gumagawa. Although cliché, pero yung pagmamahal mo sa ginagawa, exactly. Talagang mararamdaman mo, malalasahan mo sa luto. Kasi yung bibingka na kay daldal ka ng daldal. Gulat ka na, ubos na. Ang ka-partner niya, pag dito ka sa main, meron niyang libreng salabat. Pinaka-partner talaga niya. Cheers! Ay, hindi ba ganun to? Hindi. Wow! Parang uminom luya. Pero parang ano, palate cleanser din, no? Pero sabi ko, hindi ba siya masarap? Dahil halos, ubos ko na eh. Ate, isa pa. Mga estudyante ko sa Batangas na nagtitipid pero gusto mo pa rin ng masarap na noodle dish? Usually, ang pansit tostado or black gisado ang bahala sa'yo. This is an unconventional Batangas noodle dish na parang pansit gisado pero with a special caramel or black sauce na tinatawag. Tinutosta ito to add a unique texture and flavor sa noodles. At ang tostado ni Carico ay isa sa nagkiklaim na original maker daw nito dahil sinaserve niya ito for 19 years already na. Ito yung caramel.
ang tostado, itsura niya talaga. Ito yung tinatawag na black gisado. Para ganun, oo. Visually, alam mo, if you're familiar with the Korean cuisine na jjajangmyeon, Parang ganun talaga. ganun, no? Visually, ganun din. So sa akin, may fried chicken dito sa'yo. Ito, rebusado. Alam mo ba yung rebusado? Hindi, ano nga ba ulit yun? Taba? Taba yan. Pork fat na may butter pork tapos fat. deep fried. Very popular yan. Basta may handaan dito sa Batangas. Ito yung ito yung hindi tamisanghang. Ito hindi tamis ang classic lang. Kasi Classic kuha ko lang. dito. So may mga karne din yan, tsaka taba. May mga taba rin, may atay. Unang dumapo sa dila ko, atay eh. Atay, oo. O yung parang may konting bitter flavor siya. At the same time, yung texture niya, more on the chewier side. And then, parang ramdam mo yung parang sauce. Yung parang caramel. Caramel yung tawag nila, oo. Alam mo, in-expect ko matamis eh. Pero ito medyo konti lang. Caramel lang. Actually, caramel yung tawag nila eh. Pero hindi naman siya matamis. Hindi siya matamis. Oo. Parang more on nga soy sauce flavor lang din talaga. Parang dark soy sauce eh. Oo, exactly. Parang ganun ako, lagyan ko lang ng kalamansi. Saka sibuyas. Masarap yan na may sibuyas. Ako na rin ang utak. Nilagyan ba kalamansi? Yun. Oo. Nakakatulong. It adds another layer of flavor. Okay. Alam mo yung feeling na yung tosta niya, alam mo yung kasi yung kawali, di ba? Hindi hinugasan eh. Yung kinakain. Sa araw na yun yung natitirang residue ng tostado, nandun pa rin. Kakayurin lang niya. Kakayurin, dumadamay sa susunod na pansit. Tapos try natin itong tamisangha kasi ito talaga yung ino-order ko dito, tamisangha. Tapos mayroong isang bloke ng quarter leg na chicken. Ito parang pansin ko, pwede rin pang estudyante din. Oo, kita Busog ng dami kami. estudyante yung dumating eh, no? Tsaka nakita ko rin, nagkakanin talaga sila, no? Yun talaga. Actually, kung hindi tayo nag-goto, chami, Kakanin ka talaga. Kakanin talaga to. Ang ginagawa ng estudyante dito, order isa na lang na ganito. Okay. Hati na sila, tapos para magkakanin. tipid. Para tipid. Okay. Ang ganda nung may addition ng tamis, ano? Sa kanang anghang ngayon. Nabigyang buhay niya yung... Oo. Okay naman, malasa naman siya, pero ito yung bata kayo. Ito kasi salty lang. Ito may sweetness, saka konting spice. Parang para sa akin, ito yung premium flavor. Hindi mo kalaing Filipino food pa rin siya. Oo. Diba, panigurado, tatanungin mo, alam niyo ba yung pancit tostado? Ha, ano yun? Di ba parang, hindi na alam eh. Lalo na, yung pinaka-main ingredient niya, yung tinatawag na caramel, sa palengke ng lipa mo lang mabibili yun. Pang-apat na pagkain na to dito sa Batangas, meron pa tayong isa. Yun ang pinaka-solid eh. Hindi ka pinaka-solid, kailangan natin endingan yun. For our last Batangas food, we must go big. I mean, literally big. Dahil kakain tayo ng giant lomi dito sa A&B na isang tanyag at sobrang sikat na lomihan sa buong Batangas. Lomi Batangas has a flavorful thick soup that is made from a flavorful kaldo mixed with fresh Mickey noodles and different toppings like atay, meatballs, lechon kawale, chicharon at marami pang iba. Tara, maglomi na tayo. Kailangan ba ng passport dito eh? Yes. Kakatingin-tinga pa. Uy! Last round natin, last food stop dito sa Batangas. Siyempre, kailangan dumaan nung truck na napakalakas. Pero okay lang yun dahil kakain tayo ng gigantic lomi dito sa famous A&B lomi. para itong A&B na to sa daming lumihan dito sa Batangas. Ano masasabi mo dito? Nakalasa malapot, tapos kakaiba yung toppings niya, lechon kawali, kaya napaka-crispy. Kita nyo kung gaano kalapot yan. Isa sa Wow! pinakamalapot talaga na... Nice! Ang lapot nga niya, no? Kasi siyempre, gagawin mo muna, titikman mo muna. Okay, Kung okay. yung lasa niya, kung anong kulang para sa'yo when it comes to sausawan. First bite, thank you Lord. Thank you, Lord. Sobrang strong. Okay. It's just a pure garlicky lomi. Yung gisa lasang-lasa mo. Kita mo naman kanina nung ginigisa, di ba? Kasi texture niya, as in, it's like a viscous, sticky. Grabe pare. Lapot ano? Lapot.
Sa sobrang lapot ito, pare, pwede mo itong pandikit ng nasirang relasyon. Pwede, no? Ang laki to. Kapalit ng mumo. So ngayon, alam mo na kung ano yung lasa ng lomi. I-adjust mo ngayon kung gusto mo na mas maalat. Okay. Kung gusto mo dagdagan ng konting asin. Pero definitely, mas masarap yan pag medyo maanghang saka maraming sibuyas. Gusto ko kunin yung may itlog. Ito, atay yan. Yung chicharon. Ako atay. Ito, Paps, yan. Ito, pork to. Ayun. Yan. Sige. Pork na adobo. Ito, dagdagan ko ng atay yung sa akin. Hindi mo na kailangan ng enhancer eh. Malasa na siya. Ang gagawin mo na lang dyan, kasi para ma-enjoy mo talaga yung true essence ng lomi, lalagyan mo na lang ng ng toyo na may kapartner na kalamansi para lang dagdag flavor. Pero essentially hindi na siya kailangan. Pero malasa na I also love like the different texture. I mean, yung double crunch galing sa lechon kawali, doon sa chicharon, yung atay, yung pinaka parang adobo, and then you have the gooey na maitlog na parang sauce ng ating lomi. Anyway, JR, it's a fun day, just full of eating different Batangas street food, and what a way to end this food journey sa isang malaking lomi dito sa A&B. So, relax ba tayo? Last bite. See you pagbalik mo. Kala ko last bite, see you Lord. See you pagbalik mo sa Sure, pare. Marami pa tayong titimusan ng Batanggenyo. O kaya pag ikaw naman sa Manila. Yun, kita-kits tayo doon. Cheers. Cheers. Come tend the garden with me. Uy pare, dito nagtatapos ang ating Ultimate Batangas Food Tour. 5 solid na Batangas Street Food. Sana nabusog kayo doon. Paring JSR, i-promote ko na yung food channel. Para sa mga legendary at trending na food crawls sa Luzon and soon sa Visayas at Mindanao, follow nyo ako sa YouTube. JSR Sinto, kita-kita tayo doon. PYR Gang, represent. Pops JSR, isang tropa mula sa Batangas. Maraming salamat sa panonood. Sana nabusog kayo sa episode ito. Ako si Chewy, kasama si Paring JSR. Sabi stay safe. Good night and goodbye dito sa Batangas. Bang! Init pa rin, no? Ayun, Fernando po ha. Mga Lito Lapid. We spend the bulk of our days feeling free. Actually, dati hidden yun. Ngayon, sikat na siya. Ah, ganun. Mga artista po din yun. Sina Zanjo Marudo, Uy! Carl Chuidan. Sabihin. Ano, ito yung super special, no? Super special. Hindi. Kaya pala nakatinidor ka. Kasi yung level nung ano, pansit anghang. Ano yun? Chami tabi Ano pansit anghang? Pansit kanton?